So, good day. Ang gagawin natin ngayon ay kukunin natin ang shear force diagram or drawing natin ang shear force diagram at ang bending moment diagram ng figure na to. Ang given sa atin ay isang cantilever beam. Ang cantilever beam, ito ay kapag yung isang side is naka-fixed and yung kabilang side is hanging naman. And sabi din na i-denote natin as P ang any point load, and as WO ang any distributed load, and as L ang buong length ng beam. Ngayon, nalagay na natin yung mga given. So now, ang next na gagawin natin, syempre, ay drawing na natin FBD or lagay na natin yung mga forces na meron tayo. So, una, since ito ay fixed sa wall, so di ba, meron ditong force. Yan. Denote na lang natin siya as, denote na lang natin ito as A, and this one as B. Yan. And since fixed nga, kaya din niyang mag-bend. So, yan. Nare-resist din niya yung bending. Yan. So, meron din tayo dito na MS for support. Yan. So, yan. Kompleto na tayo. Yan na yung forces. Ang next is, pwede na tayo mag-summation. Diba? Summation na tayo ng vertical. Yung horizontal naman, wala din naman tayong horizontal. So, yan. 0. So, up is equal to down. So, di ba, meron tayong, ito, lagyan natin siya as RB na lang natin agad. Hindi lang naman. So, RB is equal to, kasi RB lang yung pataas eh. So, mga pababa naman, lagyan natin as P plus itong, yung area na itong distributed load, which is 1/2 base, diba, L times height, which is WO. Ayan. So, ang RB natin ay equal sa T plus WO times L over 2. So, yan na yung ano natin. Ngayon, punta naman tayo sa summation ng moment. Diba? Tapos, ito ay clockwise is equal to counterclockwise. So, ano ba yung clockwise? And dito tayo sabi tayo nag-moment sa may support. Ito lang, di ba? Itong MS. Yan. Well, meron pa ba? Wala. And then, yung mga pa-counterclockwise naman. Itong P. Kasi, di ba, pa-counter sila, pa-counter. P. And then, distance niya, which is L. Plus, yung, gamitin na lang natin to ulit, yung area. Ayan, area to, di ba? Area ng ating distributed load. So, WO times L over 2. And then, yung distance niya. And di ba ito ay triangle? So, nandito yung centroid niya, di ba? Somewhere here. Yung mga 1/3, di ba? So, yan. Kasi dito tayo nag-moment eh. So, 1/3 yung kukunin natin. Ito, 1/3 of L. Kaya, MS is equal to PL plus WO L squared over 6. So, yan. Ito ay para sa pangkabuuan. And next na gagawin natin, magka-cut na tayo. Saan tayo pwedeng mag-cut? Kahit saan, kahit dyan. Pero tayo, cut na lang tayo dito. Hindi natin alam kung ano yung
length niya, di ba? Ito na yung cut natin. Okay lang yan. Denote natin to as x, itong bagong length ng beam na kinat natin. Tapos, i-denote na lang natin to as w, yung bagong height ng kinat natin. And then, since kinat na nga natin, so meron dapat tayong internal forces. So, meron tayong shear. Assume na lang natin na pababa din yung shear. Tapos, pababa na lang din itong m natin. Yan. So, yan, kompleto na. Ang next na gagawin natin, kukunin naman natin yung corresponding value or equation na itong bago nating W. Since, diba, magkaiba sila eh. Magkaiba tong sa WO dito sa W. Ngayon, makuha natin to gamit yung ratio by proportion. So, W is equal to X over X is equal to WO over yung L. So, i-isolate lang natin yung W. Mangyayari is WO times X over N. So, yan, meron na tayo na value ng W. Ang next natin gagawin is pwede natin kunin yung shear and moment natin gamit ang summation of forces. So, yan. F of y. Fy is equal to 0. Then, up is equal to down na lang ulit. And then, wala naman tayong pa-up. So, i-zero natin to. Node. May V. Ito, pababa. Pababa din yung P. Ito, P. Pababa din ito ating distributed loads. And since diba, distributed nga, so kailangan natin kunin yung area niya, which is 1/2 base times height. Ang base natin ay x, and ang height natin is itong na-solve natin na to. WO x over L. Simple. Ito, isolate lang din natin yung V. Kaya, mangyayari ay P plus WO x squared over 2L. Yan. Yan na yung ating shear function. And then next, nakukunin natin is yung ating moment. And then dito tayo mag-moment sa cut para mas madali. Is equal to 0. Tapos, clockwise is equal to counterclockwise na lang din ulit. Kaya, ngayon, hanapin naman natin yung mga nagka-clockwise papunta dito. So, di ba P? And then, yung distance niya, which is X. And then, next naman natin is itong ito, yung distributed natin. So, kunin na lang ulit natin tong area niya. Since gagamitin din naman natin to. So, WO X squared over 2L. And then, diba, since nandito siya, part na to, ito yung center niya nandito, kaya 1/3, diba, 1/3 siya. So, 1/3 of X. So, pa-clockwise din siya. So, plus M is equal to 0. Ngayon, isolate lang ulit natin yung M. So, magiging negative yung sa atin. So, magiging PX plus WO X cubed over 6L. So, ito na yung ating moment function. Ngayon, di ba, meron na tayong shear and moment function, bending moment function. So, ngayon, para makuha na natin, para ma-drawing na natin or ma-plot na natin yung diagram natin, kailangan muna nating makuha kung ano yung ipa-plot natin. So, ngayon, for shear muna tayo. For shear diagram. Yan. Ngayon, if ang x natin ay equal to 0, kasi ito yung starting point natin, di ba? So, V, substitute lang natin yung value ng x dito. Sa nakuha natin to. Yan, sa nakuha natin to. So, negative P
plus WO times 0 squared over 2L. Diba? Since ito magiging 0, so wala na yan. Cancel na yan. So, natira na lang is negative P. Which makes sense din. Which makes sense din mamaya kapag pinunod natin. Pero sige, mag-drawing na din tayo dito. So, yun, ito yung para sa V natin. Diba, kapag point load, ay, ibig sabihin, may abrupt na horizontal, abrupt upwards or abrupt downwards, diba? Since ito ay negative, so meron tayo ditong abrupt na negative P, diba? Negative P yan, negative P. And then, sunod naman is, ang next natin ipa-plot ay kung ano yung sunod na value. So, pwede natin gamitin yung x is equal to, kapag nasa midspan, which is L over 2. So, kagaya nung kanina, substitute lang ulit natin sa x, itong L over 2. So, negative P plus WO times L over 2 squared over 2L. Simplify lang natin. Yung P plus yung WO L over 8. Kasi, di ba? Pag ito ay naging, pag i-distribute mo yung exponent, naging ganun yan. So, makakancel yung isang L, tsaka ito. May matitirang L dito sa taas. Tapos, ito times mo itong 4 dito sa 2. Kaya naging yan. Tapos, ngayon natin i-plot yung sunod. I-plot na natin yung hanggang dito sa dulo, which is yung hanggang L. X is equal to L. Pag L naman. So, V is equal to negative P plus WO times L squared over 2L. So, meron ulit mga cancel na isa. Kaya, ang magiging sagot lang dito is negative P plus WO times L over 2. Yan. Which is, same nang nakuha natin dito sa una nating nakuha na summation of forces sa vertical. Ngayon, i-point na natin. Dito na lang muna tayo sa kumaano natin na ito, halos same lang sila, di ba? Pero, mas maliit to. Parang 1/4 to nito. So, pwede na, kung ito ay midspan, pwede tayo dito na maglagay tayo ng point dyan. Kunyari, ito ay 1/4. Tapos, yan. Kunyari, ito ay 3/4 na to, 3/4. Tapos, sunod dyan, pwede nating i-plot yan. Ayan. So, ito na yung ating shear diagram. Ayan. Itong part na to, ito, which is yung negative P plus WO times L over 2. And then ito, yung nasa midspan na to, ito yung negative P plus WO times L over 8. Yan. Ngayon, meron na tayong shear diagram. Sunod naman natin is for moment diagram naman yung kukunin natin. Ito, halos same process lang din siya nung sa shear diagram. Kukunin lang ulit natin yung mga pagpo-point sa substitute, and then ipo-plot na natin. So, start tayo dito. If x is equal to 0, since starting point nga, and then m is equal to yung ating equation na negative px plus wo x cubed over 6l. So, yun. And, i-ano lang natin to, wo
x cubed rather, over 6L minus px. Yan. Pag sinubstitute natin yan, magiging 0 lang din to. Mga cancel and cancel. Kaya magiging 0 yung ating unang plot. Okay. So, ganito yan. So, nandito yung una natin na plot. Yan. And then, next is, kapag nasa midspan naman, para makuha natin yung next na kung saan yung point. Which is, ang midspan natin is L over 2. Okay, substitute lang ulit natin. Negative WO, then L over 2 cube over 6L. Plus pala ito, plus P L over 2. Yan. Simplify lang din. And ang lalabas is negative WO times L squared over 48. Paano nakuha yun? Ilan na lang din to. Naging L cube over 8. So, 8 times 6 is 48. And then, L cube over L is L squared. So, yun lang yun. Sunod, ito, as is na lang din to. So, PL over 2. So, ito na yung ating plot. Ito, mahirap siyang i-plot since hindi naman na natin alam yung totoong value din niya. Kaya, basta i-plot na lang natin siya sa midspan. Diba? And since negative, so nasa baba siya. So, sabihin na lang natin na somewhere here. Yan. Sunod na natin is kapag naman yung buo na, yung hanggang L na siya. Ganun ulit, substitute. If WO times L cube over 6L plus P times L. And then, simplify lang ulit. Magiging WO times L squared. Again, L cube over L. So, magiging over 6 na lang. Since makakancel to, magiging 2 na lang to. Plus PL. Ito na yung sagot natin since hindi naman na natin kayang i-simplify. I mean, pwede tayo mag-factor out pero ganun lang din naman. So, ngayon, pwede na natin i-plot. And sa pag-plot na ito, since hindi naman siya bumalik sa 0, so, somewhere here na lang din to. Pababa na lang din siya. Mas malaki din siya dun sa nakuha natin sa nasa midspan. So, ito yan. And then, di ba, kapag itong ating share itong share natin is second degree na yan, second degree. So, automatic na yung ating moment diagram or bending moment diagram is third degree na. Diba? Kaya, naka-curve na din yan. Start siya sa 0, and then nag-curve, and then yan. Wait lang, hindi lang ano. So, kunyari, lipat na lang natin yung point para mag-sakto. Yan. So, itong part na to, ito na yung ating moment diagram. Tandaan, ito ay nasa midspan to ha. Ito, nasa midspan siya. So, ito is yung 0. And then ito yung nakuha natin dito sa midspan na negative WO times L squared over 48 plus PL. And then, ito naman is, itong nakuha natin sa midspan na to ay ito nga ulit. Tapos, yung nakuha naman natin dito sa last, yung hanggang sa makapunta tayo sa L is negative WO times L squared over 6 plus PL. So, yan na yung ating diagram. Ito, for moment. And then this one for share. So, that's it. I hope na nag-gets and nasabi ko lahat ng mga important na steps. So, yun lang po.